Naisip mo ba kahit minsan na ang pinakamagaling na shooter sa buong kasaysayan ng basketball ay magre-retire nang hindi suot ang jersey ng Golden State Warriors? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang huling kabanata ng career ni Steph Curry ay matagal nang nakasulat at mangyayari ito eksakto kung saan siya nagsimula? Bago pa man naging Chef Curry si Steph, isa lang siyang bata na nakatambay sa Charlotte Coliseum. Tatay niya si Del Curry, ang original na sniper ng Hornets. Kasabay niyang nagwa-warm up sina Muggsy Bogues at kandong-kandong pa nga siya ng sentrong si Alonzo Mourning nung naglalaro ito para sa Charlotte Hornets doon sa 3-point shootout kung saan kasali si Del Curry. Ang Charlotte ang totoong bahay ni Steph. Pero bakit ngayon? Bakit biglang umugong ang balitang iiwan niya ang team na nagbigay sa kanya ng 4 na singsing? Simple ang sagot, dahil palubog na yata ang barko sa Bay Area. Tingnan niyo ang nangyayari sa Golden State ngayon. Tumatanda na si Draymond. Ang mga fans nawawalan na ng pasensya at sinisisi na nila si Steve Kerr. Nagpanic ang front office kaya pilit nilang iniiba ang timpla. Kumuha sila ng Jimmy Butler pero halatang hindi nag-gel ang laro niya sa sistema ng Warriors. Yung centers nila, umasa sila kina Kristaps Porzingis at Al Horford. Maganda pakinggan pero parehong suki ng injury list. Basag ang sistema. Ang resulta, isang tao lang ang sumasalo ng lahat ng bigat. Gabi-gabi bina-box and 1 si Steph. Naka-double team, minsan triple team pa nga. Wala siyang matakbuhan. It's a nightmare. Pero paano kung may nakalatag na palang escape plan na hindi natin napapansin? Kamakailan lang, niretire ng Charlotte Hornets ang number 30 jersey ng kanyang tatay. At sa mismong event na yon, may isang tanong na nagpabago sa ihip ng hangin. Pakinggan nyo to. You always keep your options open. Like you said, I know what that means when you get your jersey retired. It's immortalized. Nobody should be able to touch it. But yeah, I'm sure he'd be able to make a special exception if that was the case. Keeping his options open. Hayaan mong pumasok yan sa isip mo. Hindi siya nag-no. At kung akala mong bawal na suotin ang number 30 sa Charlotte Hornets, pakinggan mo ang sagot ng mismong tatay niya. You already asked me that. That was a quick yeah. We take it down for that, no doubt. Boom! Basbas ng mismong tatay. Pero ito ang pinakamalaking twist sa buong kwento. Paano kung sabihin ko sa iyo na hindi lang pamilya at nostalgia ang rason kung bakit pupunta si Steph sa Charlotte kung sakasakali? May isang player doon na naghihintay sa kanya. Kilalanin nyo si Con Knueppel. Malamang marami sa inyong may kilala sa kanya. Isang rookie na sinasabi ng mga analysts na kayang sirain ang mismong mga 3-point records ni Steph Curry at on the way na nga itong batang to doon. Kung sa Golden State kino-corner ng 3 si Steph, paano mo siya i-double team sa Charlotte kung nasa kabilang wing itong si Con Knueppel? As lethal as Steph, isang super shooter. It makes perfect sense. Hindi lang ito basta lipat ng team, ito ay isang rebirth. Ang pagbabalik ng Splash Brothers system pero ngayon mas bata, mas gutom at kulay teal and purple. The Master and the Apprentice, si Steph Curry, babalik sa syudad kung saan siya unang humawak ng bola para ipasa ang korona sa kaisa-isang bata na pwedeng magtuloy ng legacy niya. Ang tanong na lang ngayon, handa na ba ang buong NBA at ang buong mundo, ang buong basketball fandom sa bagong mukha ng Charlotte Hornets kung sakasakali?